Magandang buhay sa ating lahat. Marami sa atin ang nagsisimba upang pumunta kay Lord. Pero mga guys, hindi nyo ba alam na si Lord ay nagpapagawa ng daraanan niya papunta sa atin? Gusto din ni Lord na pumunta sa atin. Ano ba ang gusto natin? Pupunta tayo kay Lord? O tayo ang puntahan ni Lord upang i-bless? Kung gusto natin na si Lord ang pumunta sa atin, pakinggan natin si Juan Bautista. Siya ang nangaral kung paano ang gagawin natin upang ang Panginoon ay makapunta sa atin. Mateo chapter 3 verse 1 to 12. Kaya mga guys, halina, pakinggan natin ito. Napakahalaga nito. Sa verse 3 po, dito sinasabi na isinisigaw ni John ang pagsasagawa natin ng daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng paghahanda. Sabi dito, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At sabi dito, ito daw ay tinukoy na ni Propeta Isaias noong una pa mang panahon. At si John po ang naging katuparan nito. At si John ay malinaw na pinagagawa sa atin ang daraanan ng Panginoon papunta sa atin sa pamamagitan ng paghanda nito. At dito po sa verse 4, dinescribe po kung sino si John or kung ano si John. Sabi dito, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Mga guys, ito po'y ipaalam sa atin na si John ay hindi katulad ng mga nangangaral noong time niya. Ang damit niya ay balahibo ng kamelyo kasi ibig sabihin, hindi po niya habol yung anumang papuri ng tao or approval ng tao, kundi ang habol niya ay approval ng Diyos. Tapos, sabi dito, ang pagkain daw niya ay balang at pulot pukyutan. Ibig sabihin, hindi nangungulikta si John. Hindi siya nanghihingi. Okay po? Hindi siya nanghihingi ng anumang pera o tulong upang sa sarili niya. Siya po ay self-supporting. Okay po? So, meron tayong mga palatandaan, mga guys, para sa ating dapat na pakinggan na mensahe ng Diyos. Una, ito daw ay hindi naghahabol ng papuri at approval ng tao. At pangalawa, ito ay self-supporting. Okay po? At sa verse 5 po, dito sinasabi na marami ang pumunta kay John upang makinig. Sabi dito, at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Mga guys, ang dami nito. Ang daming pumunta kay Juan upang makinig. Kasi po, sa time po na yon, ang mga kababayan ni Juan, mga Hudyo, ay umaasa po talaga sila ng propeta upang tulungan sila sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoong Diyos. Sa panahon po natin ngayon, halos lahat po tayo ay umaasa ng solusyon sa pandemic po na ating kinakaharap ngayon. Nawa po ang ating pag-asa na ito ay mabaling sa tunay na pag-asa at walang iba kundi iyon ay ang salita ng Panginoon. So marami ang pumunta kay John at sa verse 6 po, dito po nila na isagawa ang daraanan ng Panginoon papunta sa kanila. Sabi po dito sa verse 6, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan
at sila'y binautismuhan ni Juan. Okay? Mga guys, heto po ang pasabog. Ang daraanan ng Panginoon papunta sa atin ay ang ating pagsisisi or paghahayag ng kasalanan. At pansinin niyo po, sabi po dito, at sila'y binautismuhan ni Juan. Dito po muna tayo sa bautismo kasi ito po yung sikat. Okay po? So, ating mapapansin na pagkatapos nilang maghayag ng kasalanan or pagkatapos nilang magsisi, saka po sila binautismuhan ni Juan. Kasi po, ang bautismo po ay ginawa lamang simbolo ni Juan sa pagsisisi. Ang pagsisisi po kasi ay paglilinis ng kalooban. Pag ang isang tao ay nagsisi, nalilinis po yung kanyang kalooban. At ito po hindi po visible sa ating mga mata. Kaya naman, ginawa lamang ni Juan ang symbolic action upang ipakita ang hindi nakikita. Kaya po ang bautismo ay nilulublob niya sa tubig at iahahon upang ipakita na nalinis na po yung nasa loob. Symbolic action lamang po ang bautismo. Or ito po ay parang watawat po ito mga kapatid, ang bautismo. Or mga guys. Parang bansa. Ang simbolo nito ay watawat. Pero aanhin niyo po ang watawat kung walang bansa. Katulad po ng pagsisisi, aanhin niyo po ang bautismo kung walang pagsisisi. Okay po? Kaya lamang, ito rin po ang pinaka dapat nating mapansin at malaman at maintindihan na ang bautismo po ang siyang hinahabol ng maraming tao dahil sa ginagawa itong seguridad para po bagang insurance. Okay? Siguro naman po ay alam natin ang binyag sa mga bata. Pagkatapos isilang ng isang bata, pinaplano kaagad natin na ito'y mabinyagan upang maligtas. Mga guys, ito po ang kinagalit ni Juan Bautista na siyang orihinal ng bautismo. Naggalit si John dyan sa reason na yan. Tingnan niyo po, basahin ko po yung verse 7. Sabi po dito sa verse 7, ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseyo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang parating? Okay po. Kung ang reason natin upang magpabautismo ay para takasan ang parusa or para maligtas, mga kapatid, kung wala po tayong planong baguhin ang ating sarili, tayo po yung sinasabihan ni Juan na mga ahas kayo or mga ulupong kayo. Kasi ang dapat po nating habulin ay ang pagsisisi, hindi po ang bautismo. Ang dapat nating habulin ay ang isinisimbolo, hindi ang simbolo. Okay po? Sa verse 8 po, dito sinabi ni John kung ano ang tunay na pagsisisi. Kasi,
Marami po ang nagsisisi. Hanggang dito lamang. Kaya dito po, pasalamat po tayo sa Panginoon na nasulat po talaga itong kanyang mga salita. At pasalamat po tayo na merong nangangaral nito. Suportahan po natin nangangaral. Sabi po dito sa verse 8, dito po ipinaalam kung ano ang tunay na pagsisisi. Sabi dito, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Therefore po, ang pagsisisi po ay pamumuhay. Okay po? Ang isang taong nagsisi, kita sa pamumuhay niya or habang buhay po na makikita sa kanya na siya po ay nagsisi. Hindi po hanggang sa nguso lamang at hindi sa puso. Okay po? Kung galing sa puso, habang buhay po ang pagsisisi. Okay po? And then, sa verse 9 ay ang babala. Or sa verse 9 po ay isang reason na nagagawa ng tao noon pa man hanggang ngayon. Isang reason na malaahas upang ang isang tao ay maiwasan ang pagsisi. Sabi ni John, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Tingnan niyo po, verse 9 po. Sabi ni John, pansinin niyo po, huwag niyong ipangahas. Kaya po, malaahas po ang pag-uugali na ito. Sabi dito, huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Nung time niya, ang mga kababayan ni John, dahil naniniwala sila na galing sila kay Abraham, ang taong malapit sa Diyos, ang taong pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan at pagpapala. Kami ay kalahi ni Abraham. Nire-reason nila yan dahil ayaw nilang magsisi, ayaw nilang magbago. Sa time nila, sa kanilang mga kalahi, yun ang reason nila. Sa atin po ngayon, ano po ang kahalintulad nito? Kung tayo po'y nagsasabi na ako ay nabibilang sa totoong charts, ako ay nabibilang sa totoong leader, kaya ayaw kong magbago. Mga kapatid, ito ang sinasabi ni John na malaahas na pagdadahilan dahil ayaw mong magbago. Okay po, sa verse 11, dito naman sinabi ni Juan ang totoong nagbabautismo. Okay? Sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo, pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. At alam naman po natin, pag binasa natin ang aklat na ito, na ang tinutukoy ni Juan na paparating na magbabautismo ng Espiritu Santo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang tunay na nagbabautismo. At sabi ni John dito, siya ay makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Mga kapatid, mga guys, si Jesus Christ ang tunay na nagbabautismo. At ang kanyang ibinabautismo ay ang banal na Espiritu Santo. Inuulit ko po, malinaw po dito, hindi po relihiyon, hindi institusyon, hindi kung sino mang leader, maging hindi po, kung hindi si Jesus Christ Himself ang nagbabautismo
sa atin sa Espiritu Santo. At ito ang pinaka-blessing niya. Ito ang pinakamalaking blessing. Hindi po pera, hindi po material, kung ano-anong bagay. Hindi po. Ang blessing po ng Panginoon ay ang banal na Espiritu Santo. Kasi po, ayon na rin po sa banal na kasulatan, ang Espiritu Santo lamang ang magpapanatili sa atin na hiwalay sa kasamaan ng mundong ito. Without the help of the Holy Spirit, tayo pong lahat po ay makasalanan. At alam po ninyo, pag tayo'y makasalanan, ayon sa banal na kasulatan, tayo po ay susunugin sa impyerno. Kaya po, narito ulit ang babala, huling babala ni Juan. 2 beses nagbabala si Juan. Kaya mga guys, napakaseryoso po nito. Napakaseryoso. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. This is my first time to have my video. At hindi po aksidente kung kayo po ay nakapanood nito. Napaka-serious po nitong bagay na ito. Ito po yung huling babala ni John. Pangalawang babala niya. Sabi dito, hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Hawak niya, referring to Jesus Christ. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Dito po, inihalintulad ni John ang isang taong hindi nagsisi. Inihalintulad niya sa ipa. At sabi dito, hawak daw niya ang kalaykay. Ang kalaykay po kasi, gamit po yan ng mga Hudyo, panghiwalay sa trigo at ipa. Yung trigo po ay itinatabi para sa magamit, at yung ipa, anin po yung ipa, susunugin po talaga yun. Parang katulad daw nito, yung taong hindi nagsisi. Susunugin daw. Kaya, guys, hindi po bukas ang pagkakataon. Ngayon na po yun. Hindi rin po aksidente na kayo'y nanonood nito. Ang pagsisisi po ang daraanan ng Panginoon papunta sa atin upang pagpalain ng banal na Espiritu Santo. Kung kayo po'y nais nang magsisi, inaanyayahan ko po kayo sa maikling panalangin. Sundan niyo po ang panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Mula ngayon, tatalikdan ko po ang aking mga kasalanan at binubuksan ko na po ang aking puso at aking isipan para sa inyo. Halina po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng mga buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Guys, kung gusto niyo pong magpatuloy ang mga ganitong video for the glory of God, alam niyo po ang inyong gagawin. Sa ngayon po, ako po ay pansamantalang nagpapaalam. May God bless us all.